Mga kapatid, para sa ating prayer intentions para sa araw na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kani-kanilang pamilya. Romeo at Nora Cabrera, pamilya Buana Torres, pamilya Ong Reyes at Aliarte, Alan Joseph Pulido, Mary Jamie Pauline Bartolome, Elma Laguador, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry Feni Victoriano, Rafael Flor Udeta de Vecchio Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Jovel at Lucy Bonifacio, June at Solid de Rosario, Edgar at Aida Cunanan, Edgar at Marisa Diego, Dennis at Nery Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora Jean Silungan, Noel Zeni Galvez, Alicia Arcega Villapusis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digono, Paul at Big Resurrection, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Celi, Siging Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pegsuli, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kani-kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawak, May Kawayan, Ray Arden Demotica, Ray Daniel Labaw, Rachel Cunanan, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Johnny Diana Marfil, Nick at Evelyn Rivera, Pining Villanueva, Camila Aquino, Jen Tamani, Emilita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Ellen de Guzman, June at Doris Pellejera, Dr. Marat Marito Lentino, Gigi Bautista Alejandro, Denise Ever G. Bunag, Susan Dumaday, Dr. Chester Canapis, Jaime Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos, at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chero del Mundo, Marian Maravilla, Rami Banaat, Benjamin Valerio, Joseph Ace at Samuel Ingal, Ruben Aguirre, Reggie Garcia, Marian Enriquez, Aurelia Cooper, Muhammad Adam, Franny Buwan, Andy Torres, Benjamin Bernardo Sr., para sa karawan ni Marlo Emriano, Jingo Rivera, Jana Isabel de Rosario, Gerald Francisco, Kayla Tricia Bungay, Aurelia de Guzman, Angelo Perez, Brian Nathaniel Reynoso, Aurelio Encarnacion, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Siledonia, Bibiana Gil Sila, Isabela Leticia Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania Domingo Maximina, Alejandro Enriqueta, Brian Angelo, Jose Teodora, Justin Lucila Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, Seferino, lahat ng mga namayapang mga liktor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Atin po ngayong pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ay nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit may malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon ng wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako si Pablo ang magbabayad sa iyo.
Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa salmo ang ating itutugon, mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom, may pagkain handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupay nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo Siyon ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang karya ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya hanapin, sapagat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao darating na parang kidlat. Ngunit kailangan mo nang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, pinapahayag sa atin ang ating mabuting balita na kailanman ang ating Panginoon ay palagi naghahangad ng mabuti para sa bawat isa sa atin. Kaya nga ninanais ng ating Panginoon na tayo makasama sa Kanyang kariyan. Subalit mga kapatid, ang karya ng Diyos ay hindi lamang natin hinahanap sa hinaharap, kundi ang karya ng Diyos ay nagsisimula na sa piling ng bawat isa sa atin. Kaya nga kadalasan ating narinig sa mga teologo ang mga salita na the kingdom of God is here and not yet. Na anong ibig sabihin? Naririto na, subalit wala pa. Nagsisimula na, subalit ang kaganapan ay sa wakas ng panahon. Ang kaganapan ay sa parusiya. Ang kaganapan ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Subalit ngayong pamang, nagsisimula na ang paghahari ng ating Panginoon. Sapagat nung magsimula na si Jesus ay maging tao, nang siya nagpapayan sa piling natin, nakita natin ang mukha ng kariyan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, hindi lamang basta isang lugar ang karya na ito ng Diyos. Hindi lamang basta isang lugar na ating pinapangarap na pagdating ng panahon ay nais nating mapuntahan. Sapagat ang karya ng Diyos ay kung saan naroon ang ating Panginoon. At kung saan naroon ang Panginoon, naroon din ang karya ng Diyos. Kaya nga kung ang Diyos ay pag-ibig, naghahari na ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay pag-ibig at pinaghaharian tayo ng pag-ibig, tayo mismo ay nakikisalo na sa ngayon pa man sa paghahari na ito ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, walang makikitang palatandaan. Sapagat hindi lamang ito makikita kung saan-saan, hindi lamang ito makikita sa isang palatandaan lamang. Kundi ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula kung nagsisimula na rin tayo na tumingin ng may pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga kung tayo ay may pag-ibig sa ating kapwa, pinapakita natin na tayo nga ay mamamayan hindi lamang ng lupang ibabaw, kundi tayo rin ay mamamayan ng langit na ating pinapangarap, na tayo mamamayan ng paghahari ng ating Panginoon. Kaya nga po kung saan may pag-ibig, naroon ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya nga po ang panawagan sa atin sa bawat sandali ng ating buhay, pamayanihan tayo ng pag-ibig na tayo mismo magkaroon ng malasakit sa ating kapwa, lalo tingin sa mga nangangailangan. Na tayo mismo magkaroon ng pag-ibig sa mga tao na pinagkatiwala ng Diyos para sa atin, lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na yung mga tao pinagkatiwala sa atin para hindi mapahama, kundi bagkus sila ay maalagaan natin
at sila ay madala natin patungo sa buhay ng kabanalan. Kaya kapag ikaw ay isang magulang at napupuno ka ng pagmamahal para sa iyong pamilya, nagsisimula na ang paghahari ng Diyos sa loob ng inyong tahanan. Kaya kapag ikaw ay isang anak at puno ka ng pag-ibig para sa iyong magulang, na may malasakit ka para sa iyong ama at ina, maging sa kanilang katandaan, maging sa kanilang kahirapan, maging sa kanilang pagkakaos o sa kanilang pagkakasakit at sa kanilang kahinaan, nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya nga kung ikaw isang kamag-anak at hindi ka lamang nag-iisip ng masama laban sa iyong kapwa kamag-anak at hindi ka lamang nakikisawsaw sa usapang nakasisira sa inyong kapwa, naroon na at nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, tatandaan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon ay siyang simula ng paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung puno tayo ng pag-ibig sa bawat isa, ang paghahari ng Diyos ay kinakamit na natin. Kaya lamang mga kapatid, ito ay hindi perpekto habang tayo nasa lupa pa lamang, sapagat ang pinaka-perpekto ng paghahari ng Diyos ay sa kaganapan sa wakas ng panahon, na kung saan si Jesus ay muling magbabalik sa atin sa parusiya upang nang sa gayon tayo ay kanyang kaunin, tayo ay kanyang sunduin upang tayo dalhin sa kanyang piling nang makasama natin ang ating Panginoon pang magpakilanman. Subalit dito pa lamang sa lupa, pinasisimula na ng ating Panginoon at ninanais niya na tayo mismo ay magpusang palo na magsimula na rin ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na maghari na ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Sa paano pong paraan? Kung tayo mismo ay titingin ng may pag-ibig sa ating kapwa, titingin tayo ng walang pag-iimbot laban sa ating kapwa. Kaya nga kung tayo ay puno ng kabugtutan, kung puno tayo ng panggaganso laban sa ating kapwa, kung ang iniisip lamang natin makalamang sa ating kapwa, di sana, mga kapatid, matagal na tayong napahamak, sapagat tayo mismo ang naghahanap ng sarili nating panganib. Tayo mismo ang naglalagay sa ating sarili sa tiyak na kapahamakan at alanganin. Subalit mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, sapagat kung saan nagsisimula ang pagsisisi, kung saan nagsisimula ang paglapit muli sa ating Panginoon at pagtanggap ng kanyang paanyaya na tayo muli mapasapit sa kanyang pag-ibig at ibahagi natin to sa ating kapwa, doon na rin nagsisimula ang muli ay pagtahak natin sa daan patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po napakaganda sa isang pamilya na kung saan kapag halimbawa may mga yumao, hindi lamang yung mga mana ang pinag-uusapan, hindi lamang pinag-aawayan yung pera, hindi lamang pinag-aawayan kung anong makukuha na mas malaki ng isa sa kanyang kapwa. Kundi mas mainam sana yung po bang kung ano ang maitutulong ng bawat isa, sapagat bawat isa naman ay nalulumbay, bawat isa naman ay nalulungkot sa kamatayan ng isang mahal sa buhay. Kaya nga po mga kapatid, kung yung namatay lamang, kung yung yumao lamang nating kamag-anak o mahal sa buhay, ay merong may papabaon sa atin. Marahil, mas ninanais niya, pabaunan tayo ng pagkakasundo, pabaunan tayo ng pag-ibig, iwanan tayo ng mga bagay na makatutulong sa atin para maging mas maganda ang ating ugnayan sa isa't isa. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan, binibigyan tayo ng pamana. Subalit mga kapatid, may mga pagkakataon, ito pa ang pinagmumulan ng away, ng sigalot ng iba. Kaya nga po, tandaan natin, darating ang panahon, magtayo ka man ng kahariang makalupa sa mga lupain na iyong minana. Magkamit ka man ng napakaraming kayamanan sa mga minana na yaman ng iyong naiwang ng iyong yumaong mahal sa buhay. Subalit darating ang panahon, lahat ng ito ay iiwan at iiwan mo sa mundong ibabaw. Wala kang madadala patungo sa kabilang buhay. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kapag tayo namatay, kapag tayo inilibing, ano bang kailangan natin? Kapirasong lupa lamang para paglibingan sa ating patay at yumaong katawan. At ano pang kailangan natin? Wala na. Bakit? Sapagat maging yung damit na suot-suot natin, iiwanan din natin sa lupang ibabaw. Kahit na gano'n pa kadami yung alahas na ilagay sa atin, pagdating ng panahon, maiiwan din yan sa loob ng kabaong. Pagdating ng panahon, mabubulok din ang iyong katawan. Kaya nga kahit ang katawan natin mismo, di natin madadala patungo sa kabilang buhay. Sapagat ang tangi nating madadala ay walang iba kundi ang kabutihan na ating ginawa dito sa lupa. Ang kayamanang hindi makalupa lamang, kundi ang kayamanang makalangit ang siyang ating babaunin sa kaharian ng ating Panginoon.
Kaya nga po ninanais ng ating Panginoon kung tayo nangangarap na makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian, mapuno tayo, hindi ng inggit laban sa ating kapwa, hindi ng kasamaan laban sa ating kapwa, mapuno tayo, hindi ng pagkakasala, kundi mapuno tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon, na magamit sana natin ang lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin, hindi lamang para tayo magtamasa ng kung ano ang para sa atin, kundi linapin din natin yung ating kapwa na nangangailangan. Ang isipin na lamang natin mga kapatid, sa dami ng biyaya na tinatanggap natin, sa dami ng biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, anumang sobra, hindi na sa atin. Sapagat anumang sobra ay para sa ating kapwa na nangangailangan. Anumang sobra, kapag inangkin pa natin, parang yung ating kapwa nangangailangan ay dinanakawan na rin natin. Sapagat lahat ng biyaya ng ating Panginoon, hindi natin dapat sulungin. Dapat ito'y pagsaluhan, dapat ito ay ibahagi din natin sa ating kapwa na nangangailangan ng ating tulong. Kaya mga mga kapatid, kung gayon ang ating gagawin, pamamayanihan tayo ng pagbibigayan, pamamayanihan tayo ng pag-ibig, pamamayanihan tayo ng paghahari ng ating Panginoon. Kaya tatandaan natin, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, ang ating kalooban ay tahanan ng ating Panginoon. Kaya nga kung ang ating kalooban ay puno ng kasalanan, puno ng inggit, puno ng gawaing masama, puno ng kaisipan na hindi maganda, baka ang Diyos ay hindi mismo makapasok sa ating kalooban, sapagat tayo mismo ang nagpapalayas, tayo mismo nagpapaalis sa ating Panginoon. Hindi natin pinatutuloy ng tuluyan ang ating Panginoon sa ating buhay. Subalit mga kapatid, kung pinatutuloy natin ang Diyos sa tuwina sa ating buhay, may paghihirap man, may pagsubok man, may mga pinagdaraanan naman tayo, lahat ng ito ay makakaya natin sapagat kakampi natin ang ating Panginoon. At sa Diyos, walang makatatalo kapag siya ay kasama natin. Kaya kung kasama natin ang ating Panginoon, tayo magtatagumpay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, sana ang pag-ibig ng Diyos ang ating hanapin, sana ang pag-ibig ng Diyos ang ating ibahagi, sana ang paghahari ng Diyos ay mamayani para sa atin. At palagi natin sambitin sa ating pananalangin, sumaamin nawa ang iyong kaharian. Nang sa gayon, tayo mismo ay pamayanihan ng magandang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa nang tayo maging karapat-dapat na pumasok sa langit na tunay nating tahanan. Nang tayo pagindapatin ng ating Panginoon na makasama niya pang magpakailanman sa kaligayahan na walang patumangga. Kaya nga pinalangin natin sa bawat isa na tayong lahat ay magkasama-sama, magkatuwang-tuwang at magkaakayan patungo sa paghahari na ito ng Panginoon sa atin. Nang tayong lahat ay palaging pagpalain ng ating Panginoon at makapiling niya pang magpakailanman kapag tayo tinawag na ng ating Panginoon at makasalo sa kaganapan ng kanyang kaharian. Kaya nawa mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon na sana tayong lahat maging tunay na mamamayan ng kaharian ng ating Panginoon. Dito pa lamang sa lupa, simulan na natin ng sa gayon kapag tayo lumipat na sa buhay sa kabila, kapag tayo lumipat na sa kaharian ng ating Panginoon, mas magiging ganap ang ating kaligayahan, mas magiging ganap ang buhay na kaya-aya sa mata ng ating Panginoon.